Happy pista na tong tanan, mga ikson. Ang mga bata mag-present. Atong mga taga-karkar na mga bata na atong presentation.
Okay, salamat kay sa atong mga kabataan nga nindot kay ilang mga tingog oy. Nya, basahon na to ang mga bersikulo maigsoon para sa kasaulugan sa tabernakulo. On. Ang kasaulugan sa mga balong-balong. Leviticus 23:33 ngadto sa 42. Ang Yahawa miingon na usab kang Moises. Sultihi ang mga Israelita. Ang ika-15 ka adlaw ni ining kapitong bulan mao ang kasaulugan sa mga balong-balong pahinungod sa Yahawa. Mulungtad kining 7 ka adlaw. Sa unang adlaw himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bug-at. Sulod sa 7 ka adlaw, maghalad kamog mga halad na sunugon alang sa alahayam. Sa ikawalong adlaw, paghimo kamog balaang panagtigom ug maghalad kamog halad na sunugon alang sa Yahawa. Kay balaan man kini nga panagtigom, ayaw kamo pagtrabaho bug-at. Mao kini ang mga kasulugan nga kitakda sa Yahawa ug kinahanglan nga ipahibalo ninyo nga maoy mga panahon nga balaang panagtigom, paghalad ngadto sa Yahawa ug mga halad nga pagkaon nga sunugon, mga halad nga mananap nga sunugon, mga halad nga mga uhay, uban pang mga halad ug mga halad nga ilimnon. Ang matagusan niini ihalad gitakda nga adlaw. Kini walay labot sa mga adlaw ipapahulay sa alahayam ug ang inyong mga gasa ingon man sa inyong mga halad sa pagtuman sa panaad ug ang inyong kinabubot-ong mga halad nga inyong ihatag sa alahayam. Sa ika-15 ka adlaw sa ika-7 bulan sa dihang nahipos na ninyo ang abot sa inyong yuta pagsaulog kamo alang sa Yahawa sulod sa 7 ka adlaw. Sa unang adlaw ug ang ikawalo maoy mga adlaw nga hingpit sa pagpahulay. Sa unang adlaw panguha kamo og bunga sa mga kahoy nga makaon, mga palwa sa palmera, mga sanga sa mga kahoy nga daghan og dahon ug mga tambo sa sapa ug paglipay kamo atubangan sa Yahawa nga inyong Elohim sulod sa 7 ka adlaw. Sa ulugan ninyo kini alang sa Yahawa sulod sa usa ka semana sa ika-7 bulan sa tuig. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga kaliwatan. Sulod sa usa ka semana sa tanang mga lumad nga Israelita adto magpuyo sa mga balong-balong. Ang pulong sa atong alahayam. Yada. So, Exodo 26, 14 ngadto sa 19. Unya paghimo kamog sa limpong sa tulda nga gikan sa panit sa riking karnero ug sa kanding. Paglaras ug tulid nga tabla nga akasya nga maoy gamiton nga tukod sa tulda. Paano?
Exodo 23:14 ngadto sa 19. Paghimo o kasaulugan katulo sa usa ka tuig aron pagpasidungog kanako. Tumana ninyo ang kasaulugan sa lagi ni bro. Unsa di ani? Tumana ninyo ang kasulugan sa pan nga walay patubo. Pan nga walay patubo ang inyong kanon sulod sa 7 ka adlaw sa gitagal nga panahon sa bulan sa Abib. Kay sa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto, ang tanan nga matubang kanako kinahanglan nga magdalag halad. Himuan ninyo ang kasaulugan sa pagpanganib pinaagi sa paghalad ninyo sa unang bunga sa inyong gitanom sa kaumahan. Himuan ninyo ang kasaulugan sa mga balong-balong inikatapos sa tuig sa dihang po. Pupuon ninyo ang mga bunga sa inyong kapaharasan o kakahuyan. Sa tulo kahigayon matag tuig, ang tanan ninyong mga lalaki mo atubang kanako, ang inyong abayahawa nga inyong alhayam. Ayaw kamo paggamit og pan nga may patubo sa dihang maghalad kamo kanako mga mananap nga sunugon. Ayaw pagsalin og tambok sa mananap hangtod sa buntag. Dad-an ninyo sa balay sa abayahawa nga inyong alhayam ang labing maayong unang ani gikan sa inyong kaumahan. Ang pulong sa abayahawa. Exodus 34, 22 ngadto sa 24. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tulda, tuwing matatapos ang taon. 3 bisis isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Abayahawa, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong masakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Ang pulong ng Abayahawa. Deuteronomy 16:13 ngadto sa 17. Magabantay ka sa festa sa mga tabernakulo sa 7 ka adlaw sa human mabuhat mo ang pag-ani sa imong panuig nga ug sa imong dapit nga gipug-an sa mga ubas. O magakalipay ka sa imong fiesta. Ikaw ug ang imong anak nga lalaki, ang imong anak nga bayi, ug ang imong ulipon nga lalaki ug ang imong ulipon nga babayi, ug ang mga libihanon ug ang mga dumuluong ug ang ilo sa amahan ug ang balo nga babayi nga naa sulod sa imong ganghaan. Sulod sa 7 ka adlaw pagabuhaton mo ang pista kang Yahweh nga imong Elohim sa dapit nga pagapilion ni Yahweh. Kay magapanalangin kanimo si Yahweh nga imong Elohim sa tanan mong mga abot ug sa tanan nga buhat sa imong mga kamot ug magakalipay kagayod. Sa makatulo sa usa ka tuig ang tanang mga lalaki magapakita sa atubangan ni Yahweh nga imong Elohim sa dapit nga pagapilion niya sa festas sa mga tinapay nga walay lebadura o sa festas sa mga simana o sa festas sa mga tabernakulo. Og dili ka magapakita nga walay dala atubangan ni Yahweh. Ang tagsa-tagsa ka tawo magahatag sa iyang hing-arangan ingon nga panalangin ni Yahweh nga imong Elohim nga gihatag kanimo. Mao kadto ang pulong ni Abayahawa.
Esdras chapter 3 verse 1 to 6. Pagsapit ng ikapitong buwan, ang mga Israelita ay panatag ng naninirahan sa kanilang bayan. Isang araw, lahat sila'y sama-samang nagtitipon sa Jerusalem. Ang altar ng Elohim ng Israel ay muling itinayo ni Yosue na anak ni Jerusadak kasama ng kanyang mga kapwa-pari at si Zerubabel na anak ni Siltil. Gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Elohim. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh. Sa umaga at sa gabi, ipinagdiwang din nila ang piyesta ng mga tulda, gaya ng nakasulat sa araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-aalay sila ng mga palagiang handog ng sinusunog. Mga handog para sa panahon ng pesta ng bagong buwan at para sa lahat ng kapistahan. Itinalaga ni Yahweh, nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nagsimulang muli itayo ang templo. Yada. Nehemia Kapitulo 8, versikulo 13 hangtod sa 18. Ug sa ikaduhang adlaw, tingob ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, sa tibuok katawhan, ang mga saserdote ug mga Lewihanon, ngadto kang Esdras nga magsusulat bisan sa pagpamati sa mga pulong sa kasuguan. Ug ilang nakaplagan ang nahisulat sa kasuguan, giunsa ang pagsuko ni Yahweh pinaagi kang Moses nga ang mga anak sa Israel magpuyo sa mga payag sa pista sa kapito kabulan. O nga sila managsangyaw, managsayaw ug magahibalo sa tanan nilang mga syudad ug sa Jerusalem sa pag-ingon. Nakaw nga to sa bukid ug pamutol ug mga sanga sa olibo ug mga sanga sa ihalas nga olibo ug ang mga sanga sa anayan ug mga sanga sa mga palma ug mga sanga sa mga kahoy nga malabong nga dahon aron buhaton nga payag sumala sa nahisulat. Busa ang katawhan nangadto na nagdala niini o na nagbuhat sa mga payag nga ilang kaugalingon ang tagsa-tagsa ka atop sa ilang balay ug ilang mga sawang sa balay sa alahayag ug sa halapad nga dapit sa gangaan sa tubig sa halapad nga dapit sa gangaan ni Efraim ug ang tibuok katilingban nila naibalik pag-usab gikan sa binihag nga naghimo sa mga payag o na nagpuyo sa mga payag kay sukad sa mga adlaw ni Josue ang anak nga lalaki ni Non hangtod natong adlaw wala maghimo ingon nga mga anak sa Israel ug may dako kayong kalipay sa adlaw-adlaw usab sukad sa nahauna nga adlaw hangtod sa katapusang adlaw siya basa sa basahon
sa kasuguan sa lahayag. Ug ilang isaulog ang pista sulod sa kapito ka adlaw. Ug sa 8 ka adlaw maoy maligdong nga katigom sumala sa tulumanon. Kini ang pulong sa bayawan. Zechariah chapter 14 verse 1 to 21. Ang Jerusalem at ang ibang bansa. Darating ang araw na pababayaan ni Yahweh na mapasok ang Jerusalem at lahat ng masamsam ay paghahati-hatian sa harapan ninyo. Pagkakaisahin ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito, pahalugin ang lahat ng bahay at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwanan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok. Pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Sa libis kayo ay daraan sa inyong pagtakas, tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang lumindol sa Juda noong panahon ni Haring Uzias. At si Yahweh ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim. Mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Yahweh lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon. Patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Yahweh. Siya lamang at ang kanyang pangalan ang kilalanin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Rimon, sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ng Benjamin, sa lugar ng dating pintuan, hanggang sa pintuan sa sulok. Mula sa bantayan ni Hananel hanggang sa pisaan ng ubas sa hardin ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mamamayan at hindi na ito isusumpa pang muli. Ito'y paghaharian na ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Yahweh ng kakikilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok ang kanilang laman, mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila'y maglalaban. Lulusubin sila ng mga taga-Juda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamin ang maiiwanan nilang kayamanang ginto, pilak at mga kasuotan. Padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, mula, kamilyo, asno at ibang pang mga hayop. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. At alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang mga Ehipsyo ay hindi pumunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakikiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. Iyan ang ipaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makikiisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito: itinalaga kay Yahweh. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo, tulad ng mga palanggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Juda ay magiging sagrado para kay Yahweh.
upang magamit sa lahat ng paghahandog at mawawala na ang mga ngalakal sa templo ni Yahweh. Ang pulong sa alahim. Yada, amin. Happy Feast of Tabernacle nating lahat, mga kapatid. Sa mga nasa Zoom, nasa FB Live, happy Pista po sa ating lahat. At ngayon mga kapatid, microphone. Mamutangin para, kumusta po kayo? Okay po ba ang ating audio? Okay lang. Okay, bro. Okay, bro. Loud and clear. Okay, so atin ngayong titingnan ang mga verses, ating pa bigyan ng konting konting paliwanag para matapos hanggang alas 12, konting paliwanag alas 12 matapos. Unahin natin to bro, itong Exodus chapter 23. Exodus 23 verse 14. Exodus chapter 12:14. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa 3 araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani. Tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukiring. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda. Sa pagtatapos ng taon sa pitasan ng ubas at ng bungang kahoy, 3 beses isang taon. Lahat ng lalaki ay haharap sa Elohim Yahweh. Okay. Basahon ako sa Bisaya para masabtan jud na ito maayo. Paghimo og kasaulugan katulo sa usa ka tuig, aron pagpasidungog kanako. Tumana ninyo ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Humana tani. Check. Humana. Okay. Pan nga walay patubo ang inyong kanon sulod sa 7 ka adlaw sa buwan sa Abib. Kay sa maong bulan mibiya kamo sa Ehipto. Ang tanan muatubang kanako kinahanglan magdalaghalan. So sa pista sa pan nga way patubo, 7 na kadlaw no. Yung Feast of Unleavened Bread is 7 days yun. Celebration sa pang-7 araw. Ngayon po, tapos na po natin yon. So, check na tayo. Patuloy natin. Dito sa verse 6 ng land, buhaton gayud sa tanang kalalakihan sa Israel. Nya, ato na lang pong apilog pahapyaw kay mingon sa Israel day mo. Buhat mo anak. Na may giingon nga, mayroon mang sinasabi sa Numbers chapter 15, verse 15, na kahit hindi Israel, pagka umibig sa Elohim at tumutupad sa kautusan, ay kikilalanin ni Elohim na isang native born Israel. So, pwede. Pwede. So, kaya kailangan natin gawin dahil tayo umiibig sa Elohim ni Israel. Ngayon, ating nakita dito na mayroong celebration ng Feast of Tabernacle. Ang problema, ang sinabi dito sa version nating binabasa, sa huling buwan, saan na to? Himuan sa kasaulugan sa pagpangani pinagi sa paghalad. Himuan ninyo ang kasaulugan sa mga balong-balong, inikatapos sa tuig. Walang mo hisgot o bulan. Himuon daw, gawin natin yung Feast of Tabernacle during sa pagtatapos ng taon. Hindi naman nagsasalita, hindi naman naisulat kung kailan sa pagtatapos ng anong buwan sa pagtatapos ng taon. So, pwede pala isipan, sabihin ng iba, pang 7 buwan pa ngayon, hindi pa yun panghuli. Di pa ito ang huling panahon sa buwan. Mayroong mga
uunahan ko na po ang mga critics at ang iba pang mga ipapasok nila yung kanilang pagbibilang. Dahil daw sa ancient time pa, mayroon daw pagbibilang sa buwan, pagbibilang nila sa mga taon ay 7 buwan lamang. Yan, parang tama din. 7 buwan lang daw ang isang taon. Ito po ay naano ko na po ito na nasumpong anak baga na nahibalag ko na ba? Tagalog ang nahibalag. Nakasugat ko na ning maong pagtulunan. Kining 7 ka bulan ra daw ang usa ka tuig sa ato mga katigulangan kani anto. That's why niabot daw mo no, kaya't umabot ng 800 years sina Noah, yung mga ancestors. Dahil mataas daw yung edad dahil maiksi lang ang buwan ng kanilang taon dahil 7 months nga lang daw. Ngunit kung balikan natin sa Book of Genesis, nung panahon ni Noah, doon po natin makikita na 12 months talaga ang isang taon. Kaya lugi po sila doon. Ang atin po dito titingnan ngayon, wala namang sinabing sa huling sa pagtatapos ng taon, walang sinabi kung alin sa buwan na pagtatapos ng taon, kung anong buwan. Kung babalikan natin sa itaas, sa instruction, doon natin mauunawaan. Ang sinabi, sa isang taon gagawa ka ng 3 pista, kailangan. Which is Feast of Unleavened Bread, Feast of Harvest, and Feast of Tabernacle. So, ang last feast of the year sa isang taon ay ang Feast of Tabernacle. Kaya hindi lang po naunawaan at hindi naunawaan ba yung pagkasalin. Kasi ang kadalasang nangyayari sa ating Biblia, inunawa po nila, isinulat nila o isinalin nila ang Biblia gamit ang kanilang interpretation. That's why po maraming medyo magulo, kagaya na lang sa salitang balong-balong. Kung itong balong-balong na words ating i-search dito at titingnan natin sa buong New Testament, hindi mo talaga makikita. Kasi, pero Bisaya yan, balong-balong. Pero pagdating sa New Testament, sino nakakakita dyan? Anong termino ang ginamit? Payag-payag. Pista sa tulda, pista sa payag-payag. So, marami po ang lalong-lalo na yung New Testament, more on doon, ang nag-translate, ang nagsalin po is mga Christians. Kaya nga sila yung una. Pabor yung pagkasalin sa pangunawa sa mga Kristiyano. Katulad na lang sa, magbibigay tayo ng example, sa nung namatay si Messiah ba? Ang sabi, matapos, ang Sabat daw milabay sa Matthew 28 verse 1, matapos yung Sabat, at yun na ang unang araw ko, no? Araw ng linggo. O yun, pinangalanan, araw daw ng linggo. Ngunit kung alam mo ang katotohanan, ang Biblia po, ang origin po, at ang mga Hebreo, ang kanilang araw ay walang pangalan. Ang tawag po sa kanilang araw, Yom Echad, Yom Shini. Basta mga Hebrew yun. Tama to si Ilton, kikibaw to. Kung atong Bisayon, unang adlaw, ikatuhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalimang adlaw, ikaunom nga adlaw ipapahulay ang ikapito. Ngin-ana ra. So, dito, sinali ko talaga ang verse na to para wala nang, baka may magtatanong ba, paunahan na natin, Brother Rex, baka may magtatanong, ang sabi, sa katapusan ng taon, bakit pang 7 taon kayo nag-celebrate? Parang 2 yata ang Feast of Tabernacle. Masasabi, kung baga ngayon, celebrate tayo ng Tabernacle. Sa huling buwan ng taon, celebrate na naman dahil sa may verse na nababasa. Pero kailangan po nating unawain. Ganun po. So, tuloy natin sa Exodus chapter 34, verse 22 to 24.
34. Exodus chapter 34 Verse 22. verse 22. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tulda, tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon ng mga lalaking Israelita ay haharap sa Yahawang Elohim, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang taong nadarat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Okay. Okay. Dito po, inulit na mayroon na namang pista sa huling taon, sa katapusan sa taon, ipagdiriwang ang Feast of Tabernacle. Kung atin itong sasabihin, ang pinakahuling pista sa taon ay ang Tabernacle. So, yan po kung ating itama, ipagdiriwang natin ang pista, ang katapusang pista sa taon, which is Feast of Tabernacle. Ganun po ang dapat. Ipagdiwang ninyo ang huling pista sa taon, Feast of Tabernacle. Kasi mayroon naman mong pista na itinatag ni na Mardukay at saka Queen Esther. Ngunit po, yung pista na yon ay kumbaga, independence nila ba, sila po ay nakalaya or nagmadaugon, sila po ay nagtagumpay laban sa mga kalaban nila nung sila ay nasa Syria, yung kaharian ni Asuero. At yun ay iniutos, naggumawa po ng sulat si Mardocheo at saka si Queen Esther na mag-celebrate ang lahat ng Hudyo mula noon hanggang sa hinaharap. At sa puntong ito, wala pa po ang pista o wala pa po sina Mardocheo. At ang pista na yon ay ginawa lang. Yun ang pista na ginawa ng mga Hudyo. Hindi yun ang pista na ginawa ng mga Israelita. Pero nagawa yon ng mga Hudyo o ng mga Israelita noon dahil inaalala nila at pinapasalamatan nila. Kaya't sila nagpipista dahil memorable po sa kanila ang araw na yon dahil sila po ay nagtagumpay laban sa kanilang mga kaaway at ang pista ginawa nila alang-alang sa kapurihan ni Elohim. So, nakapag po tayo na nasa Biblia at nasulsulat na ipagdiriwang. Kaya kung tayo ay sumasamba sa Elohim ni Mardocheo at Elohim ni Esther, ay magdiriwang din tayo sa tinatawag na Purim. Yan po ay nasa panghuling buwan sa taon. Hindi po yan Tabernacle. Saka na natin pag-uusapan. Pero ang huling pista sa taon, sa 3 pista na kinakailangan pupunta ang mga Israelita sa harap ni Aba ay una, Feast of Unleavened Bread, pangalawa, Feast of Shavuot, Harvest, pangatlo, ngayon po, Feast of Tabernacle. Ito po yung 3 mga pista na iniutos na kailangan po tayong pupunta sa harap ni Elohim. Ngayon, dito na naman tayo sa mga lalaki. Kinakailangan, lalaki ang haharap, pupunta sa pista. Sabihin na naman, bro, sabi lalaki, bakit may babae? Modern ng Orthodox. Kaya may mga grupo po, mga kapatid, na walang babae sa simba nila. Dahil ang instruction sa origin sa pagkasalin doon sa Hebrew, ang kautusan ay binigay sa Bini Yisrael. Ang ibig sabihin ng Bini, unto the sons of Israel, yung lalaking anak ni Israel. So, babae, way labot. Hello, way labot babae. Sugar pa makanta. Mo pa dyo'y tigluto, wati kaon na ni. Pinani mga igsoon, ganito ang pag-aunawa niyan. Ang Elohim palaging naka-address sa lalaki, Bini Yisrael. Bakit? Dahil po, kayong mga babae, ang katotohanan, mag-agad ratyod mo, labi na gayod sa pulong sa Elohim,
kayo po ay, ano ba Tagalog niya? Nakadepende po kayo sa inyong mga asawa na lalaki. Kung walang asawa, Kung walang asawa, di maghanap. Joke lang yan, ha? Ay, maghanap talaga. Kung walang asawa, automatic. Ang lalaki na pinapakinggan mo, katulad natin ngayon, example na lang, gawin kong pinaka-example, Sister Joanne, walang asawa. Walang asawa. Saan yun si Brother Winnie? Walang asawa, Sister Joanne. Joanne Aligno. So, Sister Joanne, walang asawa, kasama niya sa bahay, nanay niya, walang lalaking mananampalataya kasama sa bahay niya. Ang pakikinggan niya na lalaki ay ang elders. Which is, ngayon, ako itong tumatayo na makikinig siya sa amin ni Brother Rex. So, bilang in-address sa amin ang kautusan, Bini Israel, diretso na sa kanya at gagawin niya. Din kami din, kayong mga may mga asawa, diretso ang kautusan, unawain ninyo sa kayong mga asawa. Tapos, kayong mga babae, kailangan nakadepende kayo sa lalaki. Ganon yun. Kasi ibinigay ang utos sa lalaki. Ngunit hindi ibig sabihin, ibinigay sa lalaki, kayong mga babae, wala na kayong kautusan, haya-haya po ninyo. Wala na mo'y balaod. Kung hindi kasama ang pananampalataya, ganun ang mangyari. Direkta na kung magtanong kayo, direkta kayo. Ganun po. So, malinaw. Ngayon, dadako na tayo sa Leviticus chapter 23. 23. Deuteronomy. Ganun pa rin yan pagkasunod. Deuteronomy. Deuteronomy chapter 16 verse 13 hanggang 17. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tulda. Matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang ang ito, ang inyong mga anak, mga alipid, mga libita, mga dayuhan, mga ulila at mga babaeng balo. Tuwara lagi kasama sa pag-celebrate, mga anak, mga babae, mga byuda, o mga libita, mga ilo, mga dayuhan, kasama po. Open po ang pista na ito. Kaya nga lang hindi tayo nag-imbita dahil kunti lang budget natin. Pwede mag-imbita. Baka wala. Imbita ng pista tapos isang piraso lang pala na hiwa sa manok. Ito po ay simulain at kailangan nating malaman ang ating dapat gawin. At baka magmagtaka, magpista pala pagkatapos ng ani. Ganito po ang nangyayari. Kung titingnan natin, anihan po, yan, season po yan sa pag-aani ngayon doon sa Israel. At kahit po dito sa atin ngayon, kung talagang maibalik yung kultura, yung kultura nga, Torah, nakabase sa Torah, pag ikaw nagtatanim, ninanais mo talaga, ito, matataon na to. Maitiming mo ba? O maitaon mo doon sa ganitong okasyon. So, patuloy Brother Rex, kasi ang isinabi dyan, magdala og mga halal, gikan sa inani, karon basig mingon sila, adi lang nimo tambong, wa man mi dala, wa man mi tanong. Labi na ron Brother Rex, kay walay tanong mga tao. Wala na iba, di lang nimo adto Bro Roy, Bro Rex, Bro Roy, di lang nimo tambong sa pista, hindi lang kami sasali dahil wala man kaming pananim. Wala kaming pananim. So patuloy mo Brother Rex, tingnan natin kung lulusot ba yung rason na yan. Sa verse 15, 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Aba Yahawa. Pagpalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para magkapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng 1 taon ng inyong kalalakihan ay 3 bisis haharap kay Aba Yahawa. Tuwing pista ng tinapay na walang pampalsa, pista ng mga sanlinggo at pista ng mga tulda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang
tinanggap ninyo mula kay Aba Yahawa na inyong Elohim. Okay. Na, di kalusot. Kasi ang sabi dito, magdala ng handog base sa kakayahan na yung tinataglay. Bro, wala man tanong. Nga, ikaw ingnaw, ang narbaho. Nadyo kay income. Makandala dyo kaghalad para sa Elohim. Ay, Tagalog ba ko no? Eh, sabihin mo, wala. Wala may tanong po ng mga Tagalog. Okay, so, sabihin na, wala man kaming pananim, bro, Roy. Ang sinabi dito, ayon sa iyong kapasidad. So, wala kang pananim, ngunit may pera ka naman, maibili sa bunga ng may natim. Di ba? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, wala kang pananim, ngunit mayroon ka namang income. Yung may income ha, yung walang income, hindi magdala, walang income. At kung titingnan natin sa itaas na verse niyan, yung mga, sabi nating mahihirap, isasama. So, ang binigyan sa kautusan na magdala ng offering, yung may capacity. Yung may capacity. Pero yung walang capacity, obligasyon yan sa may capacity. Nakuha nyo? Kasi kung putulin natin yung verse, hindi po, kung dyan lang natin babasahin, ang ibig sabihin, hindi ka pwede magsamba kung wala kang dala. Di ba? Ganon din doon sa Exodus. Binasa natin, hindi ka pwede pupunta. Kailangan ang pupunta may dala sa harap ng Aba. Ngunit dito sa Deuteronomy, nung sa bungad nating binabasa, dalhin nyo ang byuda. Ang byuda, walang hanap buhay, patay na asawa eh. Pero iba na ngayon bro, mga byuda, mayayaman, mamasang na daw. So, kasi mayaman yung namatay, may pira. So, yung mga ilo, yung mga dayo, yung mga walang pera, yung walang lupain, o yung dayo, walang pananim, dalhin sa pista. At yung mga may kapasidad, obligasyon nila yon pakainin. Kasama po ang libita. Ngunit, hindi na tayo mag-angkin-angkin na libita, wala tayong patunay. So, dito na lang tayo bro, Rex, sa mahirap. Hindi na lang sa libita. Mahirap. Ang mga mahirap, obligasyon sa mga may kaya na papakainin ang mga mahihirap. Lalong-lalo na sa panahon ng pista. Kaya, mayroon pong 3 pista na magdala po sila ng kanilang mga handog para pakakainin yung mga mahihirap. Feast of Unleavened Bread, yung last Holy Convocation noon. Ang pangunahing imbitado po noon, mga mahihirap, mga dayo, mga byuda. Feast of Harvest, wag mo namang sabihin, wala kang pera, harvest nga eh. Wag mo namang sabihin, walang ano. Kaya, sa Feast of Harvest, pupunta ang mga mahihirap. Kumbaga, hindi... Ang namumuno kasi, Brother Rex, mga pare. Ang mga pare namumuno, hindi, kasi sila yung binigyan ng kautusan, hindi pwedeng, hindi nila imbitahan. Kumbaga, pangunahing imbita, priority. At, ang mga may mga may kaya, hindi sila pumunta para makikain, kundi sila'y pupunta para pakainin nilang mahihirap upang magsaya, magkaisa, at malulugod ang Aba. Kasi kung napapansin nyo kanina, gawin nyo ito at magsaya kayo sa harap ni Elohim. Kung titingnan mo, ang magsaya ka sa harap ng Elohim, magagalak din ang Elohim, lalong-lalo na sa mga may kaya, kung pinakain yung mga walang kaya. Yun ang... Kaya, may nagtatanong nga, bakit ba may mahirap na ang pangako ng Elohim, kung ikaw ay susunod sa kautusan ng Aba, kalooban ng Aba, hindi ka maghihirap. Yan ang di ba, may nakasulat po niyan. Ngunit may nabasa po ako sa Torah na sinabi niya, sinadya niyang may mahihirap sa bansa upang makita ang pag-ibig ng mga mayroong kakayahan. Makita ba na yung sinasabing kawang gawa, yun po ang hinahanap ng Elohim. So,
Ayon sa kapasidad, sa mga nandirito po, may mga tanim, mga walang tanim. Ang walang tanim, magpunta. Yung mga walang tanim, magpunta. At yung mga may tanim, magdala para kakainin sa mga walang tanim. Kung ating i-interpret sa ngayon, ipalagay natin, yung mga walang pera, yun ang priority, magpunta. Ito po ang purpose ng feast. Yung mga walang pera, magpunta, priority. Yung mga may pera, magpunta rin para pakainin yung walang pera. Yun ang purpose ng feast. Yun po ang pinaka-summary. Diba? So, ngayon, ang atin na namang titingnan sa mga kasunod na verse, ating titingnan kung ang ating ginagawa ay nakatugtong ba sa mga ginagawa nila noon. Okay, diretso na tayo sa Nehemiah, bro. Para maiiksi natin yung pag-uusap kasi medyo matatagalan tayo sa Sakaraya. Nehemiah chapter 8 verse 13 to 18. Nehemiah chapter 8 verse 13 hanggang 18. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, kasama ang mga pari at mga Levita, upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista ng mga tulda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kabistahang iyon. Kaya nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, merto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Sinunod nga nila ang utos. Gumawa sila ng kubol sa kani-kanilang bubungan at bakuran at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang masaya ang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagbista at sa 8 araw ay nakaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Okay, ulitin ko sa Bisaya. Dagan kay Bisaya, dari ba? Okay. Sa versikulo 13 sa Nehemiah 8, ingon pa dire, sa ikaduhang adlaw, ang pangulo sa mga panganay sa tanang katawhan, inubanan sa mga pare o sa mga Levita, nangadto kang Esdras aron pagtuon bahin sa balaod. Yung Levites at saka yung priest, iba po yun. Yung Levites is galing sa tribe ni Levi. Yung priest, yung pare, galing din sa tribe ni Levi, ngunit exclusive mula kay Aaron. Nag-usap upang pag-aralan ang kautusan. Dahil kung titingnan natin, totally nawala sa kanila ang practices, nawala yung kultura. Dahil kung atin itong balikan sa chapter 7, sila po ay kakabalik lang mula sa pagkabihag. Kaya, ilang taon ba sila nabihag sa Babylon? Almost 400 400 years. So, wala talaga. Imagine natin, parang katulad din sa atin ngayon. Wala tayong talaga, nalimutan talaga, totally na-erase, nawawala talaga ang practices. Ngunit, nung nag-aral ang mga Levita, mga pare, sa kautusan, nabasa nila ang tungkol sa pista ng mga tulda. Ngayon, patuloy natin. O nahibaluan nila nga nasulat sa balaod nga ang Elohim, pinaagi kang Moses nagsugo, nga ang katawhan sa Israel kinahanglan magpuyo sulod sa mga balong-balong sa mga adlaw sa kasaulugan sa 7 bulan. Nung nabasa nila, nakikita nila na
may utos pala ang Elohim na kailangan nating tumira sa mga tent, sa mga tulda, sa mga payag-payag. Nag-utos ang Elohim. So, ngayon din, dahil lahat naman tayo halos, mga Christians, nagbabasa ng Biblia. Nung nabasa natin to, sabihin ni pastor, ay wala na yan. Kaya nung binasa natin, wala na yan, ay wala rin. Sige, wala. Ngayon po, unti-unti pong lumilitaw at umiibig tayo pabalik sa kung ano ang inuutos ng Elohim. Kaya, nung nabasa natin dito, iniutos pala ng Elohim. Ngayon, lilitaw na naman yung tanong, iniutos. Kasi sabihin ng mga pilosopong, mga sumisipa sa kautosan, sabihin na natin, mga Christians na sumisipa sa kautosan, sabihin, yun na nga iniutos sa mga Israelita. Ngunit di man kayo Israelita. Balik na naman tayo sa Numbers chapter 15. Pagka umibig ka sa Elohim, kikilalanin kang tunay na Israelita. Kaya sinabi dito sa kautosan sa Exodus chapter 23, ang native-born Israel kailangang matulog doon sa kubo-kubo within 7 nights upang maalala ang nagdaan panahon na dinanas ng ating mga ninunong Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay. Yun po ang purpose. Upang alalahanin kung paano ang dinanas nila nung sila ay nasa journey. Kung titingnan natin, once a year, 7 days, 7 days lang sa isang taon, tapos yung ating mga ninuno, 40 years sa wilderness, sa kubo-kubo lang. May nagtatanong, Brother Rex, at yung mga kapatiran, bro, kung mag-ulan, dakan nagtusod. Sabi ko, dahil naisip mo yan, na-anticipate mo na, lagyan mo ng kaparaanan na kung mag-ulan, hindi ka na kailangang tumakbo. Dahil kung papansinin natin, i-analisar natin, kung ma-experience natin nabasa or mabasa pagdating ng ulan, kung ito'y ating i-celebrate, itong Feast of Tabernacle, alalahanin mo rin, i-analisar mo rin nung ating mga ninuno, nung sila ay nasa wilderness. Dumanas din sila. Ulan. Bagyo. Pag ulan, tumulo yung... Ano ba tumulo? Tulo din yun? May umagas. Umagas. Isura Tagalog. Pag nag-ulan, nababasa. Nung nababasa, gising. Tapos, aayusin. Ganun po ang dinanas nila. Aayusin, isipti yung mga gamit. Mga bata, isipti. Yun din daranasin natin. Kung mag-ulan, kung darating man na tayo ay nasa kubo-kubo natin na nasa itaas, mag-ulan, kung nagtuo, bako juga, ngita kag dahon saging. Ay, diri mo tulupit nagtuo, sokipan, bebe. Diba? Hahanap po tayo ng paraan. Para po makita ng Elohim na talagang buong puso mong gustong sundin ang iniutos niya upang maalala natin ang naging karanasan ng ating mga ninuno noon. So, tuloy. Kinahanglan nga imantala nila o ipahayag sulod sa tanan nilang mga lungsod o sulod sa Jerusalem kining mosunod. Lakaw kamo ngadto sa mga kabungturan o pagkuha kamo mga sanga sa mga kahoy nga olibo o aguho. Saning aguho? Ila kag aguho no? Mirol, palmera o ubang kahoy sa aguho. Kaning aguho siguro kaning labong og dahon. Aguho, mirol, palmera o ubang kahoy nga dahonon kaayo aron himuon ninyong balong-balong sumala sa gisugo ni Yahweh. Ayan, may instruction. Kaya kanina, namutol po tayo ng mga kahoy. Ginawa natin kubo-kubo. Baka akalain ba na niyabag ng mga tawhana? Uwa na tiguwang nagduwa naman hino o nigbaybay. Sus, uwa na muting buhok.
ni Bayre, wagi nagpasan-pasan kahoy maging baybay. Nimbalik no pagkabata. Giango-ango. Pero mga kapatid, kung ito'y titingnan ng mga taong walang koneksyon, walang kaalam-alam sa kautusan, ignorante po. Sabihin nila na babaliw. Ignorante. Ngunit mga kapatid, sa pagkakataong ito, sa ngayon po, sa kanila, dahil sila po ay nakabalik at nabuo na uli yung Israel, gumawa po sila ng sounding. Sounding ba? Tawag niya. Nag-sounding po sila. Kasi nagilibot na nila yung yung buong bayan. Nag-sounding sila. Kung sa atin ngayon, i-ano natin ngayon, trumpa siguro na ito. Sabihin, maganda kayo, kumuha kayo ng mga gagawa tayo ng pista ng mga tulda. Ngunit ngayon po, sa ating analysisyon, hindi po yan epektibo ngayon kung ating gagawin. Dahil iba po ang utak ng mga tao ngayon. Sabihin, samba ang ka, kunya kung muhimo ka kung gagawa ka ng ganyang kaparaanan, bro, kailangan mo pa ng permit. Kasi public disturbance, priso ka. Kaya ngayon po, ang ginagawa natin na naayon sa ating sistema, naayon sa ating generation, sa ating henerasyon, ito pong Facebook Live at sa Zoom at saka sa YouTube. At kung ito ay gagamitin ng Elohim, si Elohim ang hahanap ng kapamaraanan sa tao, siya magbibigay ng kaparaanan sa tao upang masumpungan ng tao ang application paano isagawa ang kapistahan. At tayo po ngayon ang gumagawa sa gawain nila noon ni Nehemiah Esdras. Tayo itong nagmantala. Ano ba nagmantala? Nag-publish upang maibalik ang nawawalang kultura. Upang maibalik ang Torah sa sangkatauhan. Dahil, lalong-lalo na sa atin dito, Brother Rick, sa ating mga kababayan, mga Pilipino, masyadong masyadong dibuto sa kanilang mga reliyon. Kung ito'y mauunawaan nila, dahil unti-unti nang nawawala ang sumpa sa atin, unti-unti nang nawawala ang sumpa ng Elohim, hindi malayo na 3 taon mula ngayon. Glory to Elohim. 3 taon mula ngayon. Baka ang dami nang mag-celebrate ng Feast of Tabernacle. Dahil kung mapapansin mo, Brother Rex, 1 taon, nung nakaraang taon, ilan-ilan lang ang nag-celebrate dito sa Cebu. Yung Messianic sa Karkar, nag-celebrate. Sama tayo doon. Then dito, tayo nag-celebrate din. Pero kahit ngayon, hindi man tayo nagkakaisa ngayon dahil mayroon tayong iba't ibang prinsipyo na ito yung tama, ito yung tama, ito yung tama. Ngunit ang maganda, unti-unti tayong bumabalik sa kalooban ng Ama. Yun ang maganda. Kaya, normal yan. Mali yan sa inyo. Mali yan sa inyo. Tama tong sa amin. Normal yan. Huwag niyong problemahin yan. Pagdating ng araw, ang mga dalisay ay magkakaisa. Yung dalisay ang layunin ng puso, kung sundin ang kalooban ng Ama, ay magkakaisa. Sabi, kami yung tama. Kasi yung iba, nag-celebrate kahapon, nag-start. Tayo ngayon. Yung iba, bukas pa. Yung iba, nakita ko, may 26. May nag-chat sa akin, 26 daw yung tama. Sabi ko, sige, kanya-kanya muna tayo. Ang importante at ang magandang nangyayari po, mga kapatid, ang ating makikita, unti-unti pong lumilitaw na ang tao ay bumabalik sa kautusan. Yan ang maganda. Kaya sa atin, upang masabi natin tayo ay advance, pag nag-claim sila na sila yung tama, hayaan mo, sige, tama yan sa inyo, sis. Huwag kang mag-claim. Gawin mo kung ano yung nakikita mong tama. Dahil pagdating ng araw, ito yung time. Ngayon, ito yung time na tayo ay, kung sa Bulawan pa ba, dinadalisay po tayo. Magkakaisa rin pagdating ng araw. Natural lang, normal lang yan.
Kasi may iba't iba tayong interpretation. Sabihin ng isa, may revelation ako. Sabihin din ng isa, may revelation din ako. Yung kausap ko nga, nagsalita ang Elohim sa akin, hindi sa pamagitan sa tainga. Dito talaga. Dito. Narinig daw niya ang boses ng Elohim dito daw mula sa ulo, hindi sa tainga. Kasi yung pag nang mula sa tainga, pasmo daw yan. Yes. Sabi, wala tayong magawa niyan. Pero ang sa atin po dito, bumabase po tayo sa scripture. Kaya pagpatuloy natin pagbabasa kung ang ating ginagawa sa mga nandito na nagper-perform, makikita ninyo na tama pala yung ginagawa natin, mababasa talaga. Diba, Brother Winnie? Sabi dito sa verse 16, busag ituman sa mga tao ang isugo kanila o gihimo nila ang balong-balong diha sa ilang mga atok. Allah! Pag ito po, Bisaya kasi ito, pag na-misinterpret po ito, gagawa ng mga balong-balong or tulda sa bubong ng bahay, ayay, delikado, lumpiak ang sin. Mga kapatid, unawain po natin ito sa pamamagitan ng kanilang kapanahunan. Ang disenyo po ng kanilang pamamahay noon ay nakaslab. Ano yung nakaslab sa Tagalog? Naka-rooftop ba? May rooftop tapos yung ano nila, bahay nila, bato. Tapos yung itaas niyan, patag ba? Sa atin ngayon, yero. Wala pa pong ganyan sa panahon ng ating mga ninuno. Kung ang mga bahay nila ay bato, tapos naka-rooftop, doon po nila ginagawa ang kanilang mga tabernakulo. Kaya sa mga nagbabalak magtatayo ng bahay at kasama ka dito sa pananampalataya, idisenyo mo ang bahay na may rooftop upang doon mo isagawa ang kapistahan at doon mo tatanggapin ng mga bisita at anuhan mo lang, brandilyahan upang hindi mahuhulog. Kasi pag nahuhulog ang bisita mo na walang brandilya, ikaw din ang sisingilin. Yan ang nasa Torah. Hindi mo pwedeng sabihin, danghag ka, punin mo mong nahug ka. Hindi po pwede. Ikaw ang may-ari ng bahay, kailangan mong i-anticipate mo na baka may mahulog. Ganun po. So, itong sinabi dito na ginawa ng mga tao ang kanilang mga tulda sa kanilang mga bubong po yun na bato, nakaslab. Hindi pong itong yero, baka may maggagawa. Ay, pwede pala sa atok na susula. Akyat sa itaas. Wag po. Kasi po, yung ating panahon ngayon, ang ginawa kasi ng ng sistema, ng kultura, ay iniba po. Pati yung pamamahay, iniba po. Kasi kung titingnan nyo ngayon, pag American standard na American style na bahay, sabihin ng mga tao, ganda ng bahay. Ba't may maraming ganon-ganon? Nagtatanong po ako noon, ang tawag niyan. Atik. Kung sa Bisaya na atik, pangilad. Atik, ano ba ibig sabihin ng atik? Ha? Nagtataka po ako sa mga pamamahay ngayon. Noong pumasok po year 2000, dumami po ang mga bahay na maraming ganon. May mga triangle ba? Nakaganyan. Sabi ko, ano kaya ang purpose ng bahay na yan? Kasi ang bahay namin, puro kugon. O sabi ko, ano kaya ang purpose ng bahay na yan? Sabi ng mga tao, yan ang magandang bahay. Pag nakabahay ka ng yung lang ba, ordinary, at naka-half-truss, sabihin, ang pangit naman din ng bahay. Kung nagbahay lang din naman, sana may disenyo yung bubong. Kung may disenyo yung bubong. Tapos, yung kinating-kating lang yung mga yero. Tapos ginaganyan. Sabi ko, nung ako'y napunta dito sa Cebu, nung nalaman ko, ganyan pala, disenyo lang pala yung sabi ko, iba talaga ang pag-iisip ng tao. Nung nag-aral po ako sa Torah, inaral ko po yung Torah, doon ko po na-analyze. Yang bahay na yan, disenyo ng bahay na yan. Disenyo ng mga rebellious. Naka-triangle design po. Sabi ko, ganyan pala. Naka-pyramid design. Papansinin nyo, galing po yan sa Amerika. Sabihin, European concept sa pamamahay. Sabi ko, ano bang purpose niyan? Tinanong ko, ano yan? Gawa nyo ng atik. Ako rin, hindi ko alam yung atik. Ang atik kasi sa Bisaya,
ilad. Gawan mo ng ilad. O, yun talaga, maiilad ka. So, mga kapatid, kung kayo'y nagbabalak na magtatayo ng bahay at kayo ay kapanalig sa pananampalatayang ito, ibisinyo mo na magawan mo ng mga tabernakulo sa tuwing sasapit ang pista. Yan po ha, tips natin yan. Okay. Asa naman to? Diha sa kawanan sa ilang mga balay. Okay, balik ko na po sa sides. Busa gituman sa mga tao ang gisugo kanila o gihimo nila ang mga balong-balong diha sa ilang mga ato. Diha sa hawanan sa ilang mga balay o diha sa hawanan sa templo sa Elohim. Okay. Pwede po din gagawin yung mga tabernacle, yung mga tolda, dyan sa hawanan. Ano ba yung hawanan sa Tagalog? Tungkaran sa balay. Ano ba Tagalog ng tungkaran Labas ng bahay. Bakod. Bakod, kuran naman ha. Bakuran. Sige, bakuran. Bakod, ang bakod sa Bisaya, mimbarog. Bahang gikan sa paghigda. Ang bakuran. Kung may bakuran po ang pamamahay ninyo, may garden-garden ba? At kayo ay kapanalig sa pananampalatayang ito, mag-separate po kayo ng area para mapaglagyan ng tolda sa tuwing sasapit ang pang-7 buwan upang ipagdiriwang ang pista ng mga tolda. Ganun po. At kung kayo naman ay may kakayahan na magpunta dito sa ating house of worship, hindi po ito ang templo, ngunit ito po yung kikilalanin natin ngayong Bet Hatepila, House of Prayer, or Synagogue sa Greek. So, sa buong Cebu, ang synagogue po natin ito, dito sa amin. So, kung kayo may kakayahan na magpunta dito, mayroon man tayong malaking bakuran, may sagingan sa itaas, kaya doon po natin ginawa ang ating mga tolda. Base po sa instruction. Una, kung ang bahay mo ngayon ay may rooftop, pwede ka gumawa dyan. Pangalawa, kung may bakuran ka, dyan mo gagawin. Pangatlo, kung ikaw ay may panahon na magpunta rito, pumunta ka rito sa house of worship natin, house of prayer natin, mayroon po tayong malaking area sa itaas, doon po natin gagawin ang tolda at gagawa po tayo ng mga activity. At araw-araw natin babasahin ang Torah kasi yan ang ginagawa nila. Okay, verse 17. Ug ang katauhan nga miuli gikan sa pagkabihag, naghimog balong-balong o gipuy-an nila ini. Nagsadya sila pag-ayo kay sukad sa panahon ni Josue na anak ni Nun, hangtod adtong adlaw ang katauhan sa Israel wala man magsaulog. Imagine natin, ang haba pala ng panahon, Brother Rex. Mula sa panahon ni Josue, nag-celebrate sila at naulit ang pag-celebrate. Last na nag-celebrate sila nung buhay pa si Josue. At nung lumipas sa panahon, sila ay na-conquer at naulit muli yung celebration sa kapanahonan nila. Kung titingnan natin, Brother Rex, siguro magkatulad halos sa atin. Sa atin ngayon, mga 500 years. 500 years na wala talagang nagsasabi na mayroong ganitong pista. Kasi pag pista ang pinag-uusapan, ay, delikado, patron na, patron. Tapos, ang handaan, pagkapista, mamoy. Lalong-lalo na Cebu, mamoy talaga yan. Kaya, ngayon po mga kapatid, unti-unti na nababalik. Ug adlaw-adlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa pagkatapos, may gibasa sila gikan sa basahon sa balaod sa Elohim. Ang ginawa po nila nung sila'y nag-celebrate sa unang araw hanggat sa pang-7 araw, panghuling araw, yung ikawalong araw, mayroon tayong huling convocation, binabasa po nila ang kautusan. May binabasa silang parte sa kautusan sa Elohim araw-araw. At dahil nabasa ko po ito, kaya po ngayon ito din po ang ginagawa natin. Binasa natin ang Torah, in-explain natin upang malaman at marinig ng kabataan. Nang sa ganon, kung paano nila sinilibrate, ganon din natin isi-celebrate. So,
Gihimo nila ang kasaulugan sulod sa 7 ka adlaw ug sa ikawalo nga adlaw naghimo sila og balaang panagkatigom sumala sa kasuguan. Okay? Dahil nakita nila yung kautusan, yung Torah, kasi ang Biblia po dati 5 books lang po. Totoo po yan. 5 books lang. Yung Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim. Naikulang mo sa Bereshit, Shemot, Vayikra, Bimidbar, Devarim. Sa English, ana? In the beginning, the names He called in the desert by His words. Okay, yan ang meaning ng Torah. Yan ang meaning ng 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Ngunit, iba na po yan. Kasi pag Exodus, ang English po yan, journey. Ang English po ng Leviticus, para sa mga Levita. Sa Numbers, mga Numbers. Sa Deuteronomy, ano bang ibig sabihin ng Deuteronomy? Greek. So, nung naisalin sa Greek, nawawala yung tunay na kahulugan. Kasi pag sa Hebrew, balikan mo sa Hebrew, yung 5 books of Moses, words po yan. In the beginning, the names called in the desert by His words. Yan po ang 5 books of Moses. Tuloy po tayo. At binasa nila ang kautusan. Yan po ang binasa nila. At na-compile po itong tinatawag na Biblia nung na-establish na ang kingdom. Nung tumayo na ang kingship ni David, ni Solomon, doon na po mayroon ng kitubim, nibiim, at saka yung Torah. Kaya na-compile po yan, tinatawag na Tanak. Na ang ibig sabihin, T for Torah, ang N po dyan ay nibiim, at ang Ki is kitubim. Yan po mga kapatid. So, tuloy po tayo dito sa Sikaraya. Ito pong Sikaraya, ito po ay prophecy tungkol sa mangyayari sa hinarap. Tingnan natin kung gaano ba kahalaga ang Feast of Tabernacle. Sige bro. Sakaraya chapter 14 verse 1 hanggang 21. Darating ang araw na pababayaan ni Abba Yahweh na mapasok ang Jerusalem, at lahat ng masamsam ay paghati-hatian sa harapan ninyo. Okay. Ito po ay nangyayari na. Isa-isahin natin kaya para madali. So, dumating yung araw na pinasok ang Jerusalem, pinahintulot ng Elohim sa panahon ng 70 AD, Siege of Jerusalem. Tuloy. Nangyari na po yan. Pagkakaisahan ko ang mga bansa laban sa Jerusalem. Lulusubin nila ito, hahalughugin ang lahat ng bahay, at gagahasain ang mga babae. Ipapatapon ang kalahati sa mga taga-Jerusalem at iiwan ang kalahati. Ngunit ang mga bansang iyon ay didigmain ni Abba Yahweh tulad ng ginawa niya noong una. Sa araw na iyon, tatayo si Abba Yahweh sa bundok ng mga olibo, sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Okay. Ang sinabi po dito, ang papahintulot ng Elohim na mawasak yung Jerusalem, which is naganap na. At dahil ito ay propesya din sa hinarap, matapos mawasak, ang sabi, si Abba Yahweh ay tatayo muli sa bundok ng mga olibo. At kung titingnan po natin mga kapatid, saan nagmumula si Misaya nung siya ay umalis mula dito? Nung siya ay nag-resurrect. Ang tamang time niya. Siya ay gilalim ba? May kayam sa langit. Nung sa English, resurrection ba yan? Tama ba yan? Pagkabuhay na siguro ng resurrection. Ni-ascend siya sa langit. Kana? Mana ni-ascend? Misaka sa Tagalog na. Umakyat. Kasi pag umakyat, may hagdan bro, hindi yan pwede. Ano ba mga Tagalog? Ano bang Tagalog niyan? Nung siya ay mingkayab. Tagalog lagi. Mingkayab. Ascension sa English, bro.
Ano ba sa English? Ascension. Ni ascend gani o ni ascend. Pagka masipyat to tanan ni ascend, himong asin na sa Bisaya. So, klarohon gini nato. Sa mga Bisaya, this abadapit minggikan ang Elohim sa diyan mingkayab siya paingon sa langit. Be tanaw tani mga batan-on. Asa siya nagikan? Ha? Asa siyang lugar sa Israel? Mikayab sa langit. O mga Tagalog, noong si Misaya ay nag-ascend doon sa heaven, sa langit. Saan po? Sa lugar sa Israel, siya nagmumula. Nigikan ba? Di siya migikan. Sisan. Oy, sisan. Mount of Olives, bro. Ha? Mount of Olives. Yan, Mount of Olive. Sa Mount of Olive po, ninggikan. Sa bukid sa mga olibo, siya migik. Diya siya misaka. Paingon sa langit. So, ang prophecy dito sa Zekaraya, si Abaya Hawa, pagdating ng huling araw, ay tatayo sa bukid ng mga olibo at mahahati ang Mount Olive sa pagtayo ni Abaya Hawa. Alam natin na ang Misaya at ang Aba ay iisa dahil sa authority. Kumbaga, si Misaya ang appearance ng Aba dahil siya yung mukha ng Elohim na hindi makikita. Nasa kanya ang authority. So, pagbalik niya, kung saan siya nagmula, doon din siya babalik. Yung may mga raming theory na ang Misaya daw dito daw babalik sa Pilipinas. Ambot lang. May maraming theory na dito babalik ang Misaya dito sa Pilipinas. Kung bigyan natin sa figurative words, ang Misaya ay Torah, pwede. Pero kung talagang si Misaya talaga ay babalik, para sa akin, what has been done will be done again. Doon talaga sa Mount Olive. Kung figurative words man yan, at hindi pa natin nalalaman, malalaman din natin pagdating ng araw. Sige, tuloy, Brother X. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ng kalahati. Sa libis kayo daraan at sa inyong pagtakas, tulad ng ginawa ng inyong mga ninuno nang lumindol sa Huda nung panahon ni Haring Osias. At si Abayahawa ay darating na kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, wala nang taglamig at hindi na didilim. Mananatiling maliwanag kahit sa gabi. Si Abayahawa lamang ang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Ang mga agos ng tubig buhat sa Jerusalem ay patuloy sa buong taon. Patungo sa dagat na patay ang kalahati at sa dagat Mediteraneo naman ang kalahati. Ang daigdig ay pamamahalaan ni Abayahawa. Siya lamang ang kanyang pangalan, ang kikilanin ng lahat. Ang buong lupain ay gagawing kapatagan mula sa Geba hanggang Remon, sa timog ng Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem ay mananatiling mataas mula sa pintuan ni Benjamin, sa lugar ng dating pintuan, hanggang sa pintuan sa sulok, mula sa bantayan ni Hananel, hanggang sa pisaan ng ubas sa harden ng palasyo. Mapupuno ito ng mga mamamayan, at hindi na ito isusumpa pang muli. Ito'y paghaharian ng kapayapaan. Ang mga lulusob sa Jerusalem ay padadalhan ni Abayahawa ng kilabot na sakit. Buhay pa sila ay mabubulok na ang kanilang laman, mata at dila. Paghaharian sila ng malaking kaguluhan at sila'y maglalaban. Lulusobin sila ng mga taga-Huda upang ipagtanggol ang Jerusalem at sasamsamin ang maiiwanan nilang kayamanang ginto, pilak at mga kasuotan. Padadalhan din niya ng salot ang kanilang mga kabayo, mula, kamilyo, asno at iba pang mga hayop. Kapag nalupig ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem.
taon-taon upang sumamba kay Aba Yahawa na makapangyarihan sa lahat ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. Okay. Ayan po, lumalabas. Na, dahil ito po ay ang millennial years na, malawak po itong prophecy na to, saklaw po ang hinaharap ng paghahari ng Elohim. At ang sinabi po, yung mga maiiwan na buhay matapos talunin ng mga taga-Huda or sabihin na nating mga children of Elohim, ng mga lingkod ni Elohim, ang mga bansa na kumakalaban sa Elohim, ay yung mga naiiwan, kailangan nilang magpunta taon-taon upang ipagdiriwang ang Feast of Tabernacles. Kaya, ngayon yung maiisip. Ngayon natin maiisip gaano ito kahalaga. Dahil po, kahit sa hinaharap, kahit nasa ibang bansa ka, pagdating sa time na yun, kailangan mong magpunta sa Jerusalem upang ipag-idiwang, upang isilibrate ang Feast of Tabernacle. Kaya po, kung titingnan natin, ang magpunta doon, yung mga naiiwang buhay na kumakalaban sa Elohim. At syempre, ngayon, tayo itong nag-practice na, at tayo yung nandoon. Sila na yung magpupunta doon. Kung figurative man yan, malalaman din natin sa pagdating ng araw. Tuloy, Brother Rex. Sa verse 17. At alinmang bansang hindi sumasamba kay Aba Yahawa na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang mga Egyptyo ay di pupunta sa Jerusalem, padadalhan din sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakiisa sa pagdiriwang ng pista ng mga tulda. Okay. Kung may hindi dadalo sa pista, hindi papadala ng ulan ni Elohim, halaka. Ngayon, tayo itong mga gising na, pag hindi ka dadalo sa pista at may kapasidad kang isagawa ito, ang ulan, simbolik po yan sa pagpapala, wala kang pagpapala. Dahil sa hinaharap, ang hindi po dadalo sa Feast of Tabernacle, ang bansa na nagmamatigas, ay kastiguhon. Saan may Tagalog ng kastiguhon? Ano? Paparusahan. Nandyan pala. Paparusahan ng Elohim ang sinumang bansa, hari na hindi makikiisa sa celebration doon sa Jerusalem. Ngayon po, practice po natin ito upang sa pagdating ng araw, tayo ang mangunguna doon sa celebration. Ang kina naman siguro, bahala kayo. Basta. Okay, tuloy, Brother Rex, para matapos na to. Sa verse 19. Iyan ang ipaparusa sa Ehipto at sa mga bansang hindi makiisa sa pagdiriwang ng nasabing pista. Sa araw na iyon, ang mga kampanilyang palamuti sa mga kabayong pandigma ay susulatan ng ganito. Itinalaga kay Yahawa. Magiging sagrado ang lahat ng lutuan sa templo, tulad ng mga planggana sa harap ng altar. Lahat ng lutuan sa Jerusalem at Huda ay magiging sagrado para kay Aba Yahawa, upang magamit sa lahat ng paghahandog at mawawala na ang mga pangangalakal sa templo ni Aba Yahawa. Okay. Ayan po, nabasa po natin lahat kung ano ang mangyayari. Yung mga magpupunta, yung may mga sasakyan papunta ron, susulatan na ito po ay handog kay Aba Yahawa. At ang lahat ng gamit doon magiging banal. Malawak po yun. So, ang kinukuha po natin dito na mauunawaan ng mga mananampalataya na ganito po kahalaga ang Feast of Tabernacle. Yan lang po ang punto na gusto kong maiparating sa lahat. Kaya, kung may kapasidad ka, kailangan mong gawin ito kung ikaw ay mananampalataya. Huwag mong iisi-isi. Sabihin ng iba, ay, importante, tapos na yung atonement. Ganito kahalaga po ang Feast of Tabernacle. So, salamat sa ating lahat. Dito po magtatapos ang ating Torah study.
sa first day of Feast of Tabernacle. Salamat po sa ating lahat at nawa po ang Elohim ay magbibigay sa atin ng kalakasan at magbibigay kapayapaan at pag-ibig sa ating pamamahay. Shalom Aleichem. Okay po, closing prayer po tayo. Aba Elohim, mapagpala na Elohim nagbibigay sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak. Aba Elohim, sa aming gagawin, sa aming ginagawa na pista, ikaw po, Aba, ay aming hinihiling sa iyo na ikaw po ay pumapagitna sa amin. Balutin mo kami sa iyong yung grasya, sa iyong awa, upang magawa po namin ang mga kautusan mo na magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng pagpapala, daan ng pagpapala kung ito'y aming magagawa. Aba Elohim, nawa po ang mga kapatiran, kahit nasa pamamahay sila, nag-celebrate, nasa ibang bansa man sila, kung bigyan mo po sila ng init, ng kasiglahan upang ipagdiwang ang selebrasyon na ito. Aba Elohim, nihiling po namin sa iyo na kahit man sa mga kapatiran ngayon na umuwi dahil nagmamadali upang isagawa ang tabernakulo, proteksyonan mo po sila, Aba, at nakita mo kanilang mga puso na sila po ay nagmamadaling umuwi upang gawin ang tulda upang ipagdaos ang pista na inyong utos mo sa amin. Aba Elohim, ang lahat ng ito ay aming pinapasasalamatan. Ang pagsamba, ang papuri, tanging sa iyo lamang, ihahatid namin sa pamamagitan ng dakila mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at matanggap ang kaloob ng banal na Espiritu. Bishem Yahweh Shai HaMashiach. Amen. Happy Pista po sa ating lahat! Happy Pista po. Anuhin po namin, yung iba hindi nakakatapos kanina, kaya inagahan po natin matapos ang ating Torah study para po matapos po yung mga tabernacle doon sa itaas. At magla-live po kami mamaya para makita ninyo yung updates. At mag-send din po kayong mga nasa bahay, mag-send din po kayo ng picture sa GC or sa Facebook para malaman ng inyong mga friends na nag-celebrate kayo ng tabernacle at magkaroon sila ng curiosity at magtanong, ano bang ginagawa mo? Sa kaparaan ng yan, maimantala mo, maisiwalat mo ang kalooban ng Ama. Salamat sa ating lahat.